FBS News and Current Affairs. Maaasahan, hindi lang sa salita, subok na sa gawa. Sa ulo, may mga balita. Construction worker patay, isa pa sugatan matapos mabagsakan ng gumuhong firewall sa Makati. Dalawang babae patay sa pananaksak sa loob ng kanilang boarding house sa Tagum City. Ilan pang ospital sa Metro Manila napupuno na rin ng mga pasyenteng may leptospirosis. Mga baboy sa Davao Occidental gumatay din dahil sa African swine fever. Presyo ng karneng baboy pinangangambahang tumaas kasunod ng ASF outbreak. Mother Lily Monteverde inihatid na sa huling hantungan. At sa Showbiz Spotlight, Bini may sorpresang sub-unit performances sa unang stop ng kanilang Canada concert tour. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong frontier ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Patay ang isang construction worker habang sugatan ng isa pa matapos maipit sa gumuhong firewall sa Makati City. Kinailangan pang gumamit ng mga heavy equipment para maialis sa matinding pagkakaipit ang dalawa. Nagbabalita si Jasper Romualdez. Pahirapan ang pag-rescue ng Makati Search and Rescue Team at Bureau of Fire Protection sa dalawang construction workers na naipit ng gumuhong firewall sa Barangay Palanan, Makati pasado alas 2 ng hapon noong Biyernes. Sa tinding ng pagkakaipit, gumamit na ang rescue team ng airbag, hydraulic machine at iba pang heavy equipment para tuluyang maialis ang mga biktima. Umabot ng halos 2 oras bago naialis sa pagkakaipit ang mga biktima. Pero pasado alas 3 ng hapon, pinawian na ng buhay ang isa sa kanila. Naisugod naman sa ospital ang isa pa. Ayon sa barangay, pawang mga taga Quezon City ang dalawang construction workers. Medyo mahirap po kasi magkaiwalay po sila ng posisyon. Pero syempre sa tulong din po ng ating Makati Search and Rescue, nagagawa naman po nila yung trabaho nila para ma-rescue po yung mga tao na naipit. Kwento ng residenteng si Jong, nagtitibag ang mga biktima ng firewall sa lugar nang mabagsakan ng mga ito. Akala namin lumilindol. Yun na po, na pagkabagsak po, nangingi na po ng tulong yung dalawa. Nahirapan din ang rescue team dahil sa bigat at kapal ng gumuhong firewall. Ayon sa barangay, may naipresentang demolition permit ang kontraktor na aprobado ng Makati City LGU noong July 18, 2024. Pero tinutugnan nila ang anggulo ngayon ang hindi pagsunod ng kontraktor sa occupational safety and health standards sa proyekto. Well, number 1 sa contractor po talaga. Kasi wala silang safety officer during their demolition. And number 2, yun talagang wala silang safety gear. Kasi nakachinelas, walang hard hat, walang gloves, wala talaga eh. Ang meron lang sila yung pang-demolish nila, yung mga machine. Nangako na umano ang kontraktor na sasagutin nito ang mga gastusin sa nasawing construction worker at isa pang nagpapagaling sa ospital. Pinunta ng FBS News Team ang bahay ng may-ari ng ginigibang firewall pero walang sumagot sa news team. Para sa News Frontier, Jasper Romualdez, Frontier ng Pilipino.